Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, kapitan ng barangay sa Calbayog City patay sa pamamaril, babae sugatan. Army reservists katuwang sa pagsagip at paghatid ng tulong sa gitna ng masamang panahon. Tone-toneladang basura tumambad sa Metro Manila sa pananalasa ng habagat. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, patay ang punong barangay ng Tapae sa Calbayog City matapos pagbabarili ng hindi pa nakilalang salarin nitong Miyerkules, July 23. Sugatan din ang isang babaeng kasama niya at kasalukuyang ginagamot sa pagamutan. Batay sa paunang ulat ng pulisya, naganap ang insidente sa labas ng barangay hall nang bigla na lamang pinaputukan ng kapitan. Tinamaan siya sa katawan at agad na binawian ng buhay. Ang babaeng kasama niya ay tinamaan sa balikat ngunit ligtas na matapos isugod sa pagamutan. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng mga pulisya upang matukoy ang motibo at ang salarin. Itinalaga ang Army Reservists upang tumulong sa rescue at relief efforts sa mga lugar na lubhang naapektuhan ng walang tigil na pag-ulan at pagbaha, ayon kay Colonel Louis de Maala, tagapagsalita ng Philippine Army nitong Miyerkules. Ang deployment ng Reserve Command o RESCOM ay naging susi sa pagsagip sa 30 residente sa Fairview, Quezon City at 20 individual sa Tumana, Marikina noong Martes. Sa Palawan, katuwang ng active units at civilian volunteers, naghatid ng relief goods ang mga reservist sa Rojas at El Nido. Sa Pampanga naman, tumulong sila sa repacking at pagbiyahe ng ayuda mula sa DSWD Region 3 warehouse sa San Simon. Ayon kay De Maala, patunay ito ng kahalagahan ng isang handa at maaasahang reserve force alinsunod sa Republic Act 7077, lalo na sa panahon ng kalamidad at pambansang pangangailangan. Sandamakmak na basura ang tumambad sa mga binahang kalsada, estero at ilang pumping stations ngayong unti-unti nang bumababa ang lebel ng baha sa ilang lugar sa Kalakhang, Maynila. Sinimulan na ng mga tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang paghahakot ng mga basura sa flood-prone areas sa rehiyon, gaya sa Araneta Avenue, Doña Imelda, Quezon City, ng 10 dump trucks ng basura ang nakuha. Sa ilang pumping stations naman ng ahensya, umabot sa 562.8 tons ng basura ang nahakot, gaya ng Tripa de Galina at Tapayan mula July 18 hanggang 22 sa kasagsagan ng habagat at bagyong Krising. Ayon sa MMDA, ang iba't ibang uri at laki ng basurang napupunta sa mga pasilidad ay nagiging sanhi ng pagkasira ng mga pump na ginagamit para humigop ng baha tuwing malakas ang pag-ulan. Sa kabila nito, nananatiling operational ang lahat ng 71 pumping stations na nasa ilalim ng MMDA. Panawagan ng ahensya maging responsable sa mga kalat at basura para makaiwas sa mga malawakang pagbaha. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.